Hello guys! So yung i-discuss natin ngayon ay bank reconciliation adjusted balance method. So pag sinabi nating adjusted balance method, the book balance and the bank balance are brought to a correct cash balance. So ito yung dapat na mag-appear or ma-record natin dun sa statement of financial position, yung cash balance natin. No? So ulitin lang natin, ginagamit lang natin yung bank recon sa mga checking account or mga demand deposit account natin. So ito yung kailangan yung tandaan na format. So ito from book, ito ibig sabihin ito yung cash balance as per book. So at the end of the month plus credit memos minus debit memos. So ano tatandaan? Iyan yung mga book reconciling items. So iyan yung mga items na recorded kay bank na hindi pa na i-record ni book. So i-add mo yung credit memos kasi yan yung nai-add na ni bank doon sa cash balance ni entity. So nai-add niya na yan. So ibig sabihin na dagdagan niya na yan sa account ng depositor or ni entity. Kaya add plus yan. Minus debit memos naman, yung mga debit memos naman, yan naman yung na-deduct na ni bank dun sa cash balance ni entity or ng depositor. Kaya, para makuha natin yung correct cash balance ni book, so ililess naman natin, ima-minus din natin yung debit memos. Kasi, recorded na yan kay bank, pero hindi pa yan na-record kay book. So, if ever na merong error si book, i-add or ima-minus din natin yung error kung meron siyang error. So, para makuha natin yung adjusted cash balance. Pagdating naman kay bank, so yung bank balance niya at the end of the month, so ang tatandaan naman natin ay yung mga bank reconciling items. So, yung bank reconciling items, yun yung mga items na i-record na ni book pero hindi pa na i-record ni bank. So kaya yung bank balance i-add natin yung deposit in transit. Yung deposit in transit iyan yung na-deposit na ni book kaya na-i-add niya na yan sa record niya, nadagdag niya na sa record niya sa cash balance niya. Pero hindi pa nakakarating kay bank. So kaya kailangang i-add yan ni bank. So, minus outstanding checks. So, ito naman yung mga na-issue or na-draft na check ni entity. So, na-deduct niya na yan sa libro niya, pero hindi pa na-deduct ni bank. Kaya, ililess niya yan para makuha yung adjusted cash balance at the end of the period. So, kung meron ding error si bank, ipa-plus or ima-minus natin din yung error dyan. Okay? So, yan yung makikita nyo na format dun sa reference book natin, no? Sa Intermediate Accounting Volume 1 ni Sir Valix and Sir Peralta. So, but sa akin, pwede rin naman ako kasi yung format na ginagamit ko, ganito. So, ito yung book, tapos ito yung bank. So, magkatabi sila. Tapos, ito yung balance nila. So, let's say, ito yung balance at the end of the period sa libro ni book. Tapos, ito yung kay bank. Tapos, kung meron yung mga reconciling items, ilalagay ko lang dito sa ilalim. So, let's say, kung merong credit memos, CM, so, since ang credit memos ay book reconciling item, dito ko lang ilalagay yan. So, pag merong debit memos, so, DM minus yung debit memos, since yan ay book reconciling item, so, ima-minus ko lang dito. Okay? So, kapag mayroong deposit in transit plus deposit in transit, yan naman ay bank reconciling item. So, dito ko lang ilalagay yung amount. And then, kung meron naman outstanding checks, so minus outstanding checks yan ay bank reconciling item, kaya ililess ko lang dito. And kung merong errors, yung error dito, depende kung sino yung nakakommit ng error. So, depende din kung plus or minus. So, kung si book ang nakakommit ng error, so ilalagay ko dito kay book. Kapag si bank ang nakakommit ng error, ilalagay ko lang din dito kay bank. So, plus or minus yan. So, pag kinuha na natin yung balance nila, ito na yung adjusted balance. Okay? So, adjusted cash balance. So, ito,
kung magkano yung nandito sa adjusted cash balance ni book, dapat ganun din yung adjusted balance ni bank. So pag hindi equal yan, ibig sabihin may mali dun sa ginawa natin na bank recon. So balikan nyo lang siya. Isa-isahin nyo lang, baka mamaya yung minus na i-add ninyo o yung plus na minus nyo, or kaya na ilagay nyo dun sa bank na dapat ay kay book, or vice versa. So basta pag adjusted balance, dapat equal sila. Kung magkano yung adjusted balance ni book, ganun din yung adjusted balance ni bank. Okay? So magbigay tayo ng example yung nasa libro natin. So, ito yung example problem dun sa reference book natin. So, gagawa natin siya ng bank reconciliation using yung adjusted balance method and adjusting entries. Nga pala, sa adjusting entries, guys, ang tatandaan nyo lang, yung mga book reconciling items lang yung kailangan nating i-adjust. Okay? So, dun sa libro ni depositor para makorek yung cash balance niya at the end of the period. Okay? So, ano yung mga book reconciling items? Yun yung mga credit memos and debit memos na hindi na i-record ni book or nung entity na recorded kay bank. Okay? So, the cash records of Company X show the following for the month of January. So, meron tayong mga cash receipts. So, ito yung cash receipts and then ito yung cash disbursement. So, kung sa libro yan ni entity, ni Company X, yung cash receipts, yan yung mga deposits. Okay? So, yan yung idinebit niya sa cash in bank. Okay? So, debit cash in bank. Pagdating naman sa cash disbursement, ito naman yung mga issued checks niya. Okay? Issued or kaya yung dinraft niya na checks. So, ito naman, ikinredit niya naman yan sa cash in bank. Okay? So, pag tinignan natin yung total cash receipts natin ay 150,000. So, pag gumagawa tayo ng bank recon, kahit na given na yung mga balances nila, so, kailangan nyo pa rin siyang computin. Minsan, mali yung balance. Okay? 60 plus 20 plus 30 plus 40 equals 150. While yung cash disbursement niya, 5,000 plus 10,000 plus 18,000 plus 2,000 plus 37,000 plus 28,000 equals 100,000. So, kaya pag tinignan natin yung general ledger ni entity for the month of January, meron siyang cash receipts na 150 and meron siyang cash disbursement na 100,000. So, ibig sabihin, at the end of the period, so, ang kanyang cash balance ay magkano? Yung cash balance niya ay 150 minus 10,000. So, alalabas dito, meron siyang 50,000. Okay? So, yan yung nasa libro ng entity. So, tingnan naman natin yung recorded cash naman, cash balance naman sa libro ni bank. Okay? Ito naman yung bank statement na pinadala ni bank kay entity. So, ito yung recorded cash balance ni bank. So, the following is the bank statement for January received from the first bank. So, meron tayong date, tapos check number, withdrawals, deposit, and balance. So, para naman kay first bank, ang balance niya ay 84,000. Kanina dun sa book, ang balance niya ay 50,000, no? So, ito yung deposits, ito yung withdrawals. Tandaan, yung mga deposits, ito yung mga kinredit ni bank dun sa account ni depositor. So, yun yung Company X kinredit niya. So, ito yung mga na-deposits. So, pagdating sa withdrawals, para naman kay bank, ano naman yan? Iyan naman yung mga debit dun sa record ni bank. Okay? So, yung withdrawals, di ba? Dinedebit, kapag nagkakaroon ng withdrawals, dinedebit niya yung account ni depositor. Kapag nagkakaroon ng deposit, kinikredit niya yung account ni depositor. So, makikita nyo, merong CM, RT, SC. So, sabi dyan yung CM is credit memo, debit memo yung DM, yung SC ay service charge, and yung RT ay return check. So, sabi dyan, the following data are gathered in connection with the credit memo and debit memo appearing on the bank statement. So, the DM of 15,000, ito yung 15,000 on January 26, represents proceeds of note collected by the bank
in favor of the company. Nakakolekta si bank in favor of company X na 15,000. So, hindi pa na-reflect or na-record yun ni book. So, ang naka-record pa lang ay si bank. While yung RT of 5,000 represents check of customer deposited previously but returned by the bank because of no sufficient funds. So, yung RT naman na 5,000 ay yan yung dineposit sa account ni book, pero yung pala ay NSF, no sufficient funds. So, para sa kanya, kay bank, ano yan? Yan yung debit memo. So, yung 1,000 ay para sa service charge. Okay? So, ang una natin gagawin, tingnan muna natin, i-compare muna natin yung kay book tsaka yung kay bank. So, kung ano yung magkapareho, so tatanggalin na natin, tapos titingnan natin kung ano yung hindi nila magkapareho or hindi sila pareho. Yung hindi na i-record ni book at hindi na i-record ni bank. So, yun yung mga book and bank reconciling items. And kung merong errors, so i-record din natin para makuha natin yung adjusted cash balance. So, yung format na gagawin ko na lang muna ay yung format ko, no. Pinagtabi ko si book tsaka si bank. So, kuhanin muna natin yung balance nila. Okay, so balance per book and balance per bank. So, yung balance natin per book ay ito, 150,000 minus 100,000 or ito yun. So, equals 50,000. So, at the end, so, ang kanyang balance ay 50,000. So, lagay lang natin dito 50,000. Okay? So, pag kinuha naman natin yung kay bank, magkano naman yung balance ni bank at the end? Ito naman yon 84,000. So, ulitin ko, kailangan check nyo din kung tama, no? 60 minus 5, 55, 10, minus 55, 45, minus 18, 27, plus 20, 47, plus 2, 45, plus, minus 2 pala, 45, plus 30, 75, plus 15, equals 90,000, minus 5, 85,000, and minus 1,000 equals 84,000. So, lagay muna natin yung balance sila na ni bank, dun sa bank statement natin na 84,000. Okay, so tapos yung mga book and bank reconciling items na i-add or i-minus natin. So compare muna natin kung ano yung mga nandito sa libro muna ni entity. So hanapin doon natin sa bank statement. So 60,000 sa cash receipt, so dapat mag-appear yan sa deposit. So iyon, meron kang 60,000 dito. So check, ibig sabihin recorded yung 60,000. So, next, 20,000. So, tingnan natin sa deposit kung meron 20,000. So, meron 20,000. So, ibig sabihin, merong 20,000. Okay? 30,000 deposit. So, meron bang 30,000? Ito, merong 30,000. So, ibig sabihin, recorded din yung 30,000. Next is 40,000. So, 40,000. Meron bang 40,000 dito sa deposits? So, wala. So, ibig sabihin, yan ay reconciling item. Ano yan? So, since ito ay nasa cash receipt ni Company X na hindi nag-reflect sa deposits ni bank, so, ibig sabihin, yan ay deposit in transit. Okay? So, pwede ko nang i-record din dito sa bank recon natin. So, lalagay lang natin, deposit in transit plus yan, di ba? Kasi adjusted balance method yung ginagawa natin. So, plus, so, lagay lang natin dito, plus deposit in transit. Okay? So, deposit in transit. So, ano yan? Saan yan? Book yan or bank reconciling item? Yan ay bank reconciling item. Recorded dun kay Company X, pero hindi na i-record ni bank, kaya ilalagay natin dito, ipa-plus natin. Okay? So, di ba na i-add ni book, pero hindi na i-record ni bank, so kaya i-record ni bank yan, plus 40,000 deposit in transit. Okay? So, next, yung cash disbursement naman. So, ito yung mga withdrawals naman. So, 5,000, check. Hanapin natin. Ayan, given na yung check number. Minsan given, minsan hindi. So, tingnan nyo lang din kung merong ganyan. Kasi minsan, may mga error naman, no? So, mali yung na-i-record na amount. Okay? So,
Check number 721, 5,000. So, tingnan natin dito. Ayan, check number 721, 5,000. So, reflected, ibig sabihin, recorded din kay bank. So, 5,000 recorded. Check number 722, 10,000. So, 10,000, 722, 10,000, 722. So, tama, pareho lang. Then, next, check 723, 18,000. So, 18,000. So, 18,000, 723. So, 18,000. 724, check number 2,000. So, check number 724, 2,000. Reflected. Next, 2,000, check number 724. Ito, 724. Then, 37,725. 725, makikita ninyo walang 725 dyan sa bank statement natin. So, ibig sabihin, itong 37,000 ay hindi na i-record ni bank. Ganon din yung 726, wala ka din makikitang 726 dyan. So, ibig sabihin, itong 725 and 726 na i-deduct na ni Company X kasi ayan ay inisyo niya na cheque. So, but hindi pa reflected kay bank. So, ang tawag dyan ay outstanding checks. So, itong dalawa na yan, outstanding checks. So, yan ay na-i-deduct na ni book sa kanyang libro pero hindi pa na-i-record ni bank. Hindi niya pa na-i-deduct. So, ibig sabihin, yan ay bank reconciling items. So, iyan, ileles natin dito minus outstanding checks. So, outstanding checks. Outstanding checks. Okay. So, pwedeng yung per account, per check number or kaya pwede naman nating i-total na lang. Okay, so dito yung outstanding checks natin, i-deduct natin. So, lagay ko na lang dito, yan ay check number 725. So, dito, i-record natin as deduction. So, minus 37,000. Bakit minus? Kasi na-i-deduct na yan ni book, pero hindi pa na-i-deduct ni bank. Okay, so kaya kailangan niyang i-minus. So, tapos yung pangalawa pang outstanding checks, check number 726 naman. 726. So, hindi rin reflected kay bank yan. Kaya ito, minus 28,000. Okay, so yan ay bank reconciling items. So, ibig sabihin yung nasa libro natin, na i-record na natin, na i-reflect na natin dito sa bank record natin. So, tingnan naman natin yung na-i-record naman ni bank, baka may hindi naman na i-record si book. Okay, so pag tinignan natin, yung kay bank naman, ito, meron siyang dito, 15,000. Okay? So, hindi pa natin na-checkan. Ibig sabihin, wala dito yan. Meron bang 15,000 na sa deposit? Wala. So, ibig sabihin, ano to? Ito ay, ayan nga, sabi niya, credit memo. So, ayan yung, the DM of 15,000 January represents proceeds of note collected by bank in favor of the company. So, nakakolekta pala si bank. So, ito yung receivables ni Company X. So, na-i-deposit na dun kay bank. So, na-i-record niya na as addition dun sa cash balance ni book. Pero hindi pa na-i-reflect kay book. So, ang tawag dyan ay book reconciling item. Okay? So, dito lalagay naman natin ano tawag dyan? Credit memo. Okay? So, yung credit memo na yan ay collections. So, collections ni book yan. Na nag-reflect na kay bank, na i-add niya na, pero hindi pa na i-add ni book. Kaya, sa kanya, yung 15,000 na yan ay plus. So, para mag-equal sila. Diba? So, ma-adjust yung mga cash balance natin. So, ito. So, okay na to. Yung recorded na to. Tapos, itong 5,000. So, dapat ay nandito yan sa cash disbursement. Wala. Yung 5,000 na yan, no? So, 5,000 yung RT na yan, yan ay yung return check. Okay, so kasi no sufficient fund. Yung 5,000 na nasa taas na yun, ito yun, yung check number was 721. So, nagkapareho lang ng amount. No? So, hindi nag-reflect doon. So, ibig sabihin yan ay book reconciling item. Ang tawag dyan ay
debit memo. O, tandaan, di ba, yung nandito sa withdrawals, dinedebit ni bank yung account ni depositor. Yung nandito sa deposits, ito yung kinikredit naman yung account ni depositor. Kaya ito credit memo. Ito ay debit memo. So, kaya ilalagay naman natin dito, yung credit memo na yan ay plus, yung debit memo naman ay minus. So, minus debit memo. Okay? So, ito yung debit memos natin ay meron tayong dalawa. So, ayan, yung 5,000 na yan. So, lagay natin, ano yan? RT, return check, or kaya ay NSF check. So, yan ay na-deduct na ni bank, pero hindi pa na-deduct ni book. Kaya, sa kanya, ma-minus din natin yung 5,000. Okay? So, ito, recorded na din. So, ito pa, meron pang 1,000. Ano daw yung 1,000 na yan? Yan ay service charge. So, pag tinignan natin dito sa book, walang 1,000 dyan, di ba? Sa cash disbursement, wala. So, ibig sabihin, ayan din ay debit memo. So, ano naman yan? Yan naman ay service charge. So, debit memo din yan kasi dinebit na ni bank yung account ni entity, binawas niya na dun sa cash balance. Okay? So, kaya, pagdating kay book, dapat, ano natin yan? Dapat i-minus din natin yung 1,000. So, kapag nakita na natin na i-record na natin lahat, so, okay na ito, na-reflect na natin lahat na nandito, na-reflect na din natin yung nandito. So, ibig sabihin, ito na yung kukuhanin na natin yung cash balance nila. Ay, sorry. Teka lang. Nawala. Okay. So, ayan. So, control. Teka. Wait a minute. Oops. So, ito. Yan na natin. Yan. Okay. So, magkano ito? So, kailangan natin kuhanin yung ano natin. So, 50,000 plus 15,000 minus 5,000 minus 1,000. So, lalabas 59,000. So, yung kay bank naman, 84,000 plus 40,000 minus 37,000 minus 28,000. So, 59,000, 59,000, yan yung adjusted cash balance. So, yan yung dapat na mag-reflect as balance, cash balance natin. So, yan ay balance. So, tingnan nyo, 59,000 yung kay book, dapat ay 59,000 din yung kay bank. Okay? So, yan yung adjusted balance. So, dapat sila ay equal. Okay? So, dapat sila ay equal. So, 59,000, 59,000. Pag hindi sila equal, hindi sila pareho, ibig sabihin, may mali dun sa bank record natin. Okay? So, gawa pa tayo ng isang example, yung lagyan naman natin ng errors. So, yung adjusting entries pala natin dyan, pag ginawa natin, ay yung mga nasa book reconciling items lang, no? So, yung credit memos and yung mga debit memos, saka error lang ni book yung ina-adjust. So, dito, yung credit memo, yan yung collection. So, ang adjusting entries natin dyan, so, dito ay debit, so, cash in bank, okay? So, debit cash in bank, and 15,000, and credit, ano yung credit natin dyan? Credit, accounts receivable or notes receivable. So, notes receivable. 15,000. Okay. So, saan lang yung adjusting na yan? Sa libro lang ni entity, doon kay company X. So, yung pangalawang adjusting entry natin, so, pwede nating i-combine yung debit memos natin. So, yung returned checks, so, ito yung NSF, di ba? So, ibig sabihin, isa-set up ulit natin yan as accounts receivable or notes receivable. So, yan ay accounts receivable, debit, accounts receivable, 1,000, ay 5,000. Okay? So, 5,000 and credit cash in bank. Okay, or pwede isama ko na din yung service charge, debit, service charge, 1,000, and yung kikredit natin, credit, cash in bank.
So, deduction yan sa cash natin sa bangko. So, credit 6,000. Okay, so yan lang yung adjusting entries natin. Hindi natin ina-adjust yung mga bank reconciling items, no? Yung mga book reconciling items lang. So, another example para sa bank recon adjusted balance method. So, ito, prepare bank reconciliation statement on December 31 and prepare adjusting entries on December 31. So, dito ko na lang ilalagay, no, paiksi na lang natin since hindi naman formal. So, pwedeng ganun lang yung format na ibinigay ko sa inyo. Kapag formal, so gayahin nyo yung format nung nasa libro natin. So, dito, lalagay ko muna ito yung kay book, tapos ito yung kay bank. Okay? So, yung balance muna nila, kung magkano yung balance sila. So, dito, kuhanin muna natin. Sabi dyan, Sensible Company provided the following ledger account of the cash in bank maintained with second bank. Okay? So, ito yung record ni book. Tapos, ito naman yung bank statement. So, ibig sabihin, ito naman yung galing kay bank. Okay, so Sensible Company received the following bank statement from the second bank. So, ito yung checks number, ito yung withdrawals, ito yung deposits, and ito yung balance. So, dito tayo muna yung magko-compute. So, magkano yung total debit dito and yung total credit. Okay. So, 100 plus 30,000 plus 40,000 plus 50,000 plus 60,000 equals 280,000. Okay. So, yung credit naman, ayan naman yung mga issued checks. 20,000 plus 5,000 plus 35,000 plus 15,000 plus 30,000 plus 25,000 plus 40 equals 170,000. So, pag niles natin yan, 280 minus 170. So, ang balance niya ay 280 minus 170. So, ibig sabihin 110,000. Okay, so yung cash balance sa book as per book. So, 110,000. Okay, pagdating na may kay bank, so 130 plus yung deposits minus yung withdrawal. So, 130 minus 10 minus 20,000 minus 5,000 minus 35,000 plus 30 minus 15,000 plus 40 minus 52,000 minus 8,000 plus 50 minus 10 plus 45 minus 5. So, alalabas dito 135,000 yung balance niya. So, pwede rin namang i-total nyo muna yung issued, minus natin dun sa balance, tapos plus natin yung deposits. I-add nyo muna lahat nung nasa deposit. So, kung saan kayo mas madadalian. So, 135,000 yung cash balance as per bank. Okay? So, kapag ganyan, check ulit natin yung mga recorded na kay book, na recorded din yung kay bank. Okay, kung hindi recorded, ibig sabihin sila ay reconciling items. Okay, so unahin muna natin yung 30,000. Okay, 30,000. So, nandito sa deposit, 30,000. Okay, so 40, ma'am, yung 100,000 na yon hindi nakukuha. Hindi, kasi kinuha na natin yon dun sa cash balance nila at the end. Okay, kaya hindi mo nahanapin dun sa 100, nandun na yun sa balance niya. Okay, so kinukuha lang yung beginning dyan para makuha yung ending balance. Okay, so 30,000, 30,000, tapos 40,000, 40,000, tapos 50,000, 50,000. Okay, so dito meron kang 60,000. Walang 60,000 dito. So, ibig sabihin, yan ay reconciling item. Yan ay recorded sa libro ni entity, ni Sensible, na hindi recorded kay bank. So, ano tawag dyan? Yan ay deposit in transit. Okay? So, meron tayo dito. Ano yan? Plus, deposit in transit. Saan yan? Book reconciling or bank reconciling yan? Yan ay bank reconciling. Recorded kay book, hindi pa na-i-record ni bank. Kaya ipa-plus niya dito 60,000. Okay? So, yung credit naman, dun sa libro ni Sensible, so ito na may mga issued checks. Okay? So, 20,000. Meron ba dyan 20,000? 771. Ayun, 771.
772, 5,000, 5,000. 35,000, 35,000. 15,000, 15,000. Okay? Then, may 30,000 ba dyan? May 25,000. O, tingnan nyo dito. Yung 775, wala siya eh. Okay? So, tingnan muna natin yung 775, 30,000. So, baka mamaya nandito sa baba. Okay? So, dito sa additional information. So, wala yung 775. No. So, sabi dyan, wala yung 775. So, it means, ano tong 775 na yan? Yan ay outstanding checks na i-record as deduction na ni book pero hindi pa na i-record ni bank. Okay? So, 30,000. So, ano yung gagawin natin dyan? Yan ay outstanding checks. So, minus outstanding checks number 775. Okay? So, kahit hindi na ilagay, okay lang din naman. So, minus 30,000. Okay? Next, 776. Tingnan niyo yung 776. 25,000, meron din 776 dito. But naka-record sa kanya ay 52,000. Dito ay 25,000. So, ibig sabihin, nagkabaligtad yung 25 tsaka yung 52. So, ibig sabihin, merong error. Ngayon, tingnan natin kung sino yung nagkamali daw. Ito, yung number 3 dyan. Sabi dito sa number 3, check number 776 was correctly drawn for 52,000 in payment of account. But the check was recorded by Sensible Company for 25,000. So, ibig sabihin, sino yung may error? Si book ba or si bank? Si book, si Sensible. Tamang na-withdraw na 52,000. Pero na-i-record lang niya as 25,000. So, ibig sabihin na i-record niya yan as 25. Dapat magkano yan? 52,000. So, ito, lagyan natin error. Okay? So, magkano yung difference nila? 52 minus 25, so 27,000. Ano yan? Kulang yung na-record ni Sensible. Tama, na deduction. Tama, kasi yan ay issued checks, dapat yan ay 52. Pero ang na-record niya lang ay 25,000. So, ibig sabihin, yung cash balance niya ay overstated kasi kulang yung na-deduct niya. Okay? So, kung overstated, ibawasan natin. Kulang yung na-deduct niya na magkano? 27,000. So, kaya deduction. Okay? Kasi dapat ang idiniduct niya 52. Pero ang na-deduct niya lang ay 25. So, overstated yung recorded na cash balance niya. So, kaya babawasan natin ng 27,000 para mag-reflect na yan ay 52. Okay? So, yan yun. Okay? So, next ay yung ano pa. 777. So, 40,000. So, walang 40,000 dito. So, tingnan natin baka mayroong sinasabi dyan si 777. Wala. So, ibig sabihin ano din to? Ito ay outstanding checks din. So, minus outstanding checks 777. So, saan yan? So, yan ay book or bank reconciling item. Yan ay bank reconciling item. So, magkano? 40,000. Na-i-deduct na ni book pero hindi pa na-i-deduct ni bank. Okay? So, ibig sabihin, recorded na natin lahat, no? Yung nasa libro ni Sensible. Yung punta naman tayo dito sa bank statement naman. So, meron ditong 10,000. Ito, 10,000. Wala dito, no? Wala dito. But sabi dyan, dito sa additional info dyan, Sensible Company reconciled its bank balance on November 30 with two checks number 768, 10,000 and 770, 20,000 outstanding. Okay. So, kasi ano yan, December 31 natin yan na bank recon. So, ibig sabihin, yung 10,000 na yan ay na-i-record na ni book nung November pa. So, ibig sabihin, ngayon lang nag-reflect yung kay bank. So, itong 10,000. Okay? So, but, ibig sabihin, nung November, nagkaroon na ng outstanding check si book niya na 10,000. Hindi pa lang na i-record ni
bank nung November. Pero ngayon yan na i-record yung 10,000. So, ibig sabihin, issued check yan na na-present na or na-record na ni bank. So, kaya hindi na yan reconciling item. But tong 20,000 na to, ibig sabihin, yan ay na-record na ni book pero hindi pa nagre-reflect until now kay bank. So, yung 20,000 na yan ay outstanding checks pa rin as of December 31. Okay, so kaya yan ay ire-record pa rin natin as outstanding check, check number 770. So, outstanding check of 20,000. So, minus pa rin ito. So, ibig sabihin, itong 768, yan ay issued check nung November, tsaka itong 770. So, ngayon, nag-reflect yung 768. So, ibig sabihin, yan ay reconciled na. But yung 770, until now, hindi pa na i-record ni bank, hindi pa na-present kay bank. So, ibig sabihin, hanggang ngayon ay outstanding check siya. Okay? So, yun. Okay na tayo dito sa number 1, sa number 3. Tapos sabi dyan yung 8,1042. 8,000. Sabi dyan, check number 1042 was drawn by sensitive company. The bank charged it in error to the account of sensible company. So, ibig sabihin, sino yung nakakommit ng error dyan? Ang nakakommit ng error ay si bank. Na i-deduct niya yung 8,000 kay sensible, but yan ay dapat ay i-deduct kanino? Kay sensitive company. So, na-i-deduct niya yan. So, ibig sabihin, understated yung cash balance ni sensible sa kanya kasi dinidakan niya ng 8,000 na hindi naman dapat. So, ano gagawin natin? So, para makorek natin yon, i-add back natin. So, i-add natin yan. Ha? So, kasi na-i-deduct niya kay sensible na dapat ay kay sensitive. Okay? So, hindi dapat kay sensible. So, na-i-deduct ni bank. So, ang gagawin natin para makorek ay, add back natin. So, dagdag ulit natin. Okay? So, next is 10,000. Ito na, sinabi niya na NSF check. So, recorded as NSF. Ano yung NSF na yan? Yan ay debit memo. Okay? So, NSF. Yan ay, book reconciling item. Okay? So, book reconciling item. So, magkano yan? 10,000. So, deduction siya sa book. Then, service charge, 5,000. Okay? So, 5,000. So, 5,000, debit memo din yan. Naka-debit yan kay bank. Yan naman ay service charge. So, 5,000, book reconciling item din. Okay? So, yan. So, okay na tayo dun sa debit ni bank, yung credit naman ni bank. Ito merong 45,000 credit memo, CM. So sabi dyan, the bank credit on December 28 represents the proceeds of a 50,000 note less a collection fee of 5,000 collected by bank and credited to the account of sensible company. So yan ay merong collection si book, si sensible na i-record na ni bank, pumasok na doon kay bank na 50,000 pero minus natin yung collection fee of 5,000. So, magkano lang siya? Yung net is 45,000. So, 45,000, ano tawag dyan? Credit memo. So, yan ay credit memo. So, ibig sabihin yan ay book reconciling item. So, plus credit memo, yan yung collection eh. So, collection. So, magkano yan? 45,000. Ang ilalagay na lang natin dyan is yung net na lang. So, magkano na lang yung pumasok na cash? So, 45,000. Pero, yung collection niya dyan ay 50,000. Pero, niles natin yung 5,000 as collection fee. So, okay na din tong number 4. Yung 5 dan NSF was received from a customer in payment of an account. Ayun, nailes naman na natin yun as debit memo. So, 45,000. Okay, so ibig sabihin, lahat ay nai-record na natin. So, kuhanin na natin ngayon yung adjusted balance. So, yung kay book, 110,000 minus 27,000 minus 10,000 minus 5,000 plus 45,000. So, lalabas dito, 113,000. Pagdating kay bank,
135,000 plus 60,000 minus 30 minus 40 minus 20,000 plus 8,000 equals 113,000. So, ayan yung adjusted cash balance. So, balance sila? Yes. Okay. So, pag ang pinagawa naman yung adjusting entries on December 31, saan lang mag-a-appear yan? Kay book lang yan, no? So, dito ko na lang ilagay sa kabila. So, yun yung mga mga book reconciling items. So, una yung 27,000 na error. Ano ba yung 27,000 na yan? Iyan yung nag-draw siya ng 52 pero na-i-record niya as 25. Okay? So, ang i-record natin dyan, so payment niya yan. So, in payment of an account, so kaya ang entry natin dyan ay debit. Ito yung adjusting entries. Debit accounts payable, 27,000 and credit cash in bank, 27,000. Minus natin kaya cash in bank credit. Okay? Yung debit memo naman na NSF and yung service charge. So, pwede namang i-combined or compound. So, pero pwede rin namang individual entry yan. So, yung NSF, ang entry natin dyan, debit accounts receivable, 10,000 and credit cash in bank, 10,000. So, deduction sa cash natin, kaya credit cash in bank. Yung service charge naman, 5,000. So, debit service charge and credit cash in bank, 5,000. Okay, so credit cash in bank kasi deduction. While yung collection natin na credit memo dyan, magkano yung collection natin? 50,000. Pero magkano lang yung pumasok na lang sa account natin? So, ang pumasok na lang na sa atin ay 45,000. Kaya ang entry dyan, debit cash in bank, 45,000. Debit yung collection fee, di ba? Collection fee or yung charge. Chinarge siya na 5,000. And credit, ano yung credit natin dito? Credit yan ay notes. So, credit notes receivable. Magkano i-credit mo dyan? 50,000. Kasi ang talagang na-collecta 50, pero ang pumasok lang 45 kasi meron tayong collection fee na 5,000. So, yan yung adjusting entries. Ano lang yung mga ina-adjust natin? Yung mga book reconciling items lang. Okay? So, ganyan lang pagdating sa adjusted cash balance method. So, adjusted balance method. So, titingnan nyo lang kung ano yung hindi na i-record sa book at hindi na i-record kay bank. Okay? So, dun lang kayo mag-iingat dun sa errors din, no? So, kung sino yung nakakommit ng errors, dun dapat mag-reflect. So, tingnan niyo kung i-add ba or i-minus, kung overstated ba or understated yung cash balance natin. Okay? So, yan lang.